Praise. Okay. Palakpakan po natin si Jesus. Parang hindi yan para kay Jesus. Okay. Pahingi naman akong tissue. Basala ang are. Hindi ko alam kung bakit are basa. Nag-moist na. Ayan. Salamat. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner. Gusto ko yung energy ni Juris. Ayan. Grabe, ano. Basta si Juris po ang nag-a-announce, challenge po sa akin na sambutin yung energy na sinet niya. Ano ang tawag dyan sa sa bigain? Sa bigain sa Balagtasin, si Moti. Okay. At hindi ko pa rin hanggang ngayon hindi ko pa rin alam bakit Moti. Bahala na kayo kung anong ibig sabihin. Kumusta po kayo? Pabanal ng pabanal. Amen. Okay. Ang title po ng isi-share ko sa ating lahat ngayong umaga ay Unang Bunga. Ang first fruit o unang bunga, ito po ay hindi nakapaloob sa ating kultura. Everybody say culture. Hindi tayo sanay dito, kaya kailangan ito ay ituro para maunawaan natin. Ano ba yung mga nakapaloob sa kultura ng Pilipino na hindi na mister pang ituro dahil gets na gets mo na? Yung may nangangaroling pag Pasko o papasko. Meron po bang pag may nangangaroling sa harapan ninyo, nilabas mo at tinanong mo kung bakit sila nakanta? Hindi mo na tinatanong Kasi alam mo na kung bakit sila naroon sa harapan ninyo at nakanta. Bakit? Anong nahingi ng pira? Namamasko. Part na kasi ito ng culture natin. Hindi na mister magpaliwanag. Hindi yung may disclaimer yung pupunta sa harapan ninyo at sasabihin, magandang araw po, mga ngaroling lang po, part po ng ating kultura ito. Wala nang ganun. Pagkadating na, wala pa nga sa harapan ninyo, nabanat na, ang Pasko'y nakalampak ng sapit. Diga? Hindi na nagpapaliwanag. Part na ng culture. What else? Fiesta. Diga? Pag kami nag-iimbita sa iyo, punta ka sa amin. Bakit? Fiesta. Hindi mo na itatanong, anong meron? Bakit kailangang pumunta kami sa inyo? Bakit may handa ka? Kasi part na siya ng culture. Hindi na kailangang i-explain, hindi na kailangang ituro simply because innate na sa kulturang Pinoy ang mga bagay na yon. At marami pa. Hindi ko na isasama yung iba. Pero ito pong first fruit, hindi ito nakapaloob sa ating culture. Kaya kailangang ituro para maunawaan. At sino po ang number one na nakakaunawa nito? Ang mga Israelita. Simply because part po ito ng culture nila. Unawang-unawa ito ng mga Israelita dahil kagaya ng pagkaunawa natin sa mga Paskuhan, sa piyestahan, gayon din ang pagkaunawa ng mga Israelita sa first fruit. Kasi culture nila ito. Part ito ng kanilang culture. Ito yung napakalaki ng role sa kung sino o kung anuman ang Israel ngayon. Alam ng Israel ang kahalagahan ng first fruit. No wonder, hindi ganun kahirap for them na ibigay ito sa Diyos. Okay. Para makita nyo po na ang first fruit ay part talaga ng culture, history ng Israel, hihimayin natin utay-utay para makita po natin, Okay, simulan natin
sa mga unang naging anak ng mga unang tao. Sino ba ang mga kauna-unahang tao? Si Adan at si Eva. At sila po'y nagkaroon ng dalawang anak. Ang pangalan ay si Abel at si Cain. O, diba? Yung ibata, hindi pa nakain, kaya hindi pa maalala. At dumating po yung panahon na sila po ay maghahandog kay Lord. And you know the story. Naghandog si Cain, galing sa mga bunga ng kanyang mga itinanim, pero nireject ni Lord. At naghandog din si Abel mula sa kanyang mga alagang tupa at tinanggap ni Lord. Bakit merong hindi tinanggap at merong tinanggap? Wag na tayo mag-focus doon sa hindi tinanggap. Mag-focus tayo doon sa tinanggap. Bakit tinanggap ni Lord ang offering ni Abel? Kasi sa description na ito. Ang sabi po kasi, Genesis chapter 4 verse 4, nagdala rin si Abel ng mga panganay. Everybody say, panganay. Ibig sabihin, ito'y una, first. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon. So, hindi lang basta first ang ibinigay ni Abel kay Lord, kundi the best. First and the best. Kasi taba. Sino ho rito yung kapag pritong baboy ang ulam sa inyo, agaw sa taba? Aminin. Diba? Saw-saw pa sa suka eh. Kontra umay daw. Okay. So, ano nangyari? Pinahalagahan ng Panginoon ang offering ni Abel. Kasi ang inoffer ni Abel ay una. First. Anong sumunod? Fast forward tayo ng kaunti. Darako naman po tayo sa story ni Abraham. At alam na po natin kung ano yung main event sa buhay ni Abraham. Nung hiningi ni Lord si Isaac. At syempre, iba pa yung hiningi, iba pa nung ipinagkaloob talaga nung hiningan. Kasi maraming gayon eh. May humingi, ang tanong, ibinigay ka. Pero ibang usapan pagdating kay Abraham. Hiningi ni Lord si Isaac. At si Isaac po ang firstborn ni Abraham and actually the only son. Sabihin mo nga, first and best. At ano nangyari? Pinagkaloob ni Abraham ito kay Lord, si Isaac. At nung tipong papatayin na at iaahalay na, hindi itinuloy. Sapagkat ang sabi naman ng Diyos, wag na, nakita ko na ang puso mo. Willing kang ibigay sa akin ng iyong first and best. Ano pa? Yung ilang linggo nating napag-usapan, yung story ni Hannah. Naaalala niyo pa ba si Hannah? Ini-offer po ni Hannah kay Lord ang kanyang panganay, si Samuel. And the Lord blessed her womb at nasundan pa yun ng maraming anak. You know the story, for 2 weeks pinag-uusapan natin, hindi magkaanak-anak si Hannah. At nung nagkaanak na siya, hindi lang ito first, kundi ito pa ang best. Kasi Hagyana, sabi mo nga sa katabi mo, Hagyana. And then, what Hannah did? She offered Samuel to the Lord. And the Lord blessed her womb. Nung una, mahirap magkaanak. Noong nai-offer kay Lord ang kanyang una, ang kanyang panganay, at ang kanyang the best. Aba, ay hindi na mahirap manganak. Naalaala ko po, merong isang nagkukwento eh. Siya daw ay pinagpala dahil ang asawa raw niya kung manganak para laang natighim. Tapos yun na, may baby na. Bakit yun ay blessing, pastor? Blessing yun. Hindi mahaba ang labor. At hindi rin hirap na hirap. Pagtagal daw kasi ng panganganak, ay naroon pa rin yung risk ng ina at nung anak. Samantalang pagtapos na, ay tapos na. At yung nagkukwentuhong yun, napaka-blessed daw niya kasi ang asawa daw nga niya kung umanak parang natighim lang. Baby na. Praise God. Alam nyo, yun din lagi ang prayer ko noon nung nagbubuntis si Pastor, Lord, painless na delivery at yung mabilis. Alam nyo po, ang biyaya ng Diyos talaga,
Yang akin pong mga anak, ipinanganak yan, parehong normal delivery. At parehong mabibilis laang. Para talaga rin nga natighim lang si Pastor. At isa po sa napansin ng aming OB, ng kanyang doktora, sabi sa akin, okay na, nakaanak na. Nakaanak na po uli. Blaze. Sabi ng doktora, nakakatuwa ang wife mo. Siya lang ang nakita ko nagle-labor, na andun pa rin yung poise. Mayumi pa rin. Ini-imagine ko, paano kaya mga anak ng aking asawa? Dahil pinalalabas kami Dahil nasisisi, pag yun nahihirapan, ikaw may gawa. Pinalalabas yung asawa. Siguro ganun mga anak yun, Hindi naman pakinig, yan. Walang sumbungan, kaya minsan hindi narinig, ba't nakakarating pa rin? Ako'y nagtataka. Siguro meron ditong... Dati si Bieber, alam ko si Bieber yung isa, ngayon, nakuha ko na ang loyalty, kaya hindi... Sino kaya? Hindi, napapanood daw sa live. Oo. I-edit nyo, Hindi. Okay. Nasadag ako. At hindi naman naging mahirap sa biyaya ng Diyos para kay Hana ang mga nakuli. At mga nakuli. Hindi kagaya ng dati. Sabihin mo nga, pinagpala ng Diyos si Hana. It all happened, it all started when Hannah honored the Lord with her first. Once again, part ito ng culture ng mga Israelita. Marami pang ganong kwento pero hindi ko na lalahatin sa inyo, napakarami. Enough to say, gusto kong maipakita sa inyo, it is not that hard for them to honor the Lord with their first fruit simply because part ito ng culture nila. Alam nila ang kahalagahan nito. No wonder hindi ganun kahirap for them na ibigay ito sa Diyos. But for us, hindi ito part ng culture natin Kaya kailangan pag-aralan, kailangan ituro, kailangan nating maunawaan. So, we, kagaya ng mga Israelita, will enjoy also the fruits, the benefits of honoring the Lord with our first fruit. Sino po rito ang gusto mong lubos na maunawaan ito nang sa gayon, mapagpala ka rin kagaya ng pagpapalang nararanasan ng mga Israelita? Amen. Okay. Sige, pag-usapan natin ito. May 3 bagay po akong ilalatag sa inyo. 3 lamang. At ito pong mga bagay na ito ay we can use them as our motivation, our guide, so we can give fully, we can honor God with our first fruit. Sino po ang ready na? Amen. Okay. Number 1, para pala maibigay natin ang para sa Diyos, kailangan maging malinaw sa atin na ang lahat ay sa Diyos. Basahin nga po natin yung number 1, 1, 2, 3, basa. Alamin mo na ang lahat ay sa Diyos. Isa pa, 1, 2, 3, go. Alamin mo na ang lahat ay sa Diyos. Meron pong pangyayari sa Bible. Ito po ay nung narinig na ng Diyos ang hinaing ng mga Israelita dahil sila'y lubos at labis na pinahihirapan ng Egypt. I know you're familiar with the story. Ito po kasing mga Israelita, dumanas ng taggutom. And that time, ang Egypt naman po ay so blessed. Bakit? Kasi nandun si Joseph, isa sa mga anak ni Jacob. Diba? Napagpala po ang Egypt at ginamit ng Lord ang Egypt para ang lipi ni Jacob ay makasurvive sa taggutom na iyon. So nag-transfer po silang lahat doon. At dahil sila po'y sinasamahan at pinagpapala ng Diyos, sila po'y na-bless doon, sila'y dumami. And according po sa Bible, dumami po ang mga Israelita sa Egypt ng mas madami pa sa Egyptians. Okay? At meron silang maayos, merong harmonious na samahan, simply because kinikilala ng paraon si Joseph na siyang ginamit ng Diyos upang magsalba sa kanila sa taggutom na dumaan. The problem is, sa paglipas po ng mahabang panahon, yung paraon at yung mga sumunod sa paraong nakakakilala pa kay Joseph, sa ginawa ni Joseph at ng mga Israelita,
ay mga nangamatay na. At ang mga pumalit na pong mga paraon, hindi na nila kilala si Joseph at hindi nila alam what Joseph did to Egypt. And instead of seeing the Israelites, pasensya na ho kayo, si Pastor pag nagkakasipon, inadami ang English. Pipigilan ko. At dahil po sa tagal na ng panahon, hindi na nila nakitang pagpapala ang Israelita dahil dumadami Instead na maging pagpapala sa paningin nila ang Israelita, naging threat na po sa kanila. At ang sabi ng mga sumunod na Pero, aba, ay kailangan nating gawa ng paraan itong mga Israelitang ito. Natagal ay nadamay. At nadami, pag nadami, nalakas. Diba? At baka mamaya i-overthrow tayo ng mga yan. Baka mamaya tayo i-overwhelm na ng mga yan. Gawaan na natin ang paraan yan. At ano ang kanilang unang ginawa? Ginawa nilang alipin. Ang mga Israelita ay ginawa nilang lahat na alipin. Pinahirapan. Minaliit. Ikaw ay alipin, kayo'y alipin, wala kayong karapatan dito. So that's what happened. Wait lang po ha. And for a very long time, pinahirapan po ng Egypt ang Israel. At ito na, umiyak na po sa Panginoon ang mga Israelita at nagsasabi, Lord, di na po namin kaya. Nahihirapan na po kami. Iligtas niyo po kami. At narinig ng Diyos ang daing ng mga Israelita hanggang kinausap na niya, sino? Si Moses. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kinausap na ni Lord si Moses. Sabi ni Lord kay Moses, Moses, ikaw ang gagamitin ko para pangunahan ng aking bayan upang iligtas sa pang-aapi ng Ehipsyo at makalabas dyan. At dadalhin ko kayo sa lugar ng lupang pangako. Doon ko kayo pagpapalaing lubos. Sabi ni Moses, ano daw? Lord, ako'y utal. Utal po kasi si Moses. That's his problem. Sabi mo nga sa katabi mo, utal pero ginamit ni Lord. Kaya nga alam niyo po ang Diyos, gagamitin niya ang gusto niyang gamitin. Kaya kung meron man dito, hindi ako makasama sa outreach kasi wala naman po akong talent. Hindi po ako marunong kumanta, hindi po ako marunong sumayaw, tapos di pa po ako kapugihan. Anong maiambag ko doon? Ito, tanungin kita, pag ikaw nadating sa inyong grupo, nasa yaga ang grupo mo, pag nakita ka, dahil hindi ka nga kapugihan, halimbawa, nasaya sila, upo, siya, pumunta ka sa outreach, pampasaya ka. Pastor, ano yung lalait-laitin doon? Lalaitin agad. Pampasaya ka. Ang presensya mo'y pampasaya. Maniwala kayo, meron namang mga nasama sa outreach. Sa totoo lang, wala pa namang masyadong ganap sa ngayon Pero yung makita ang presensya niya doon, pampasaya na doon sa mga kasamahan, nakakalakas na loob. Kaya ang Diyos walang pinipili yan. Be there. And the Lord will tell you what to do pag naandoon ka na. Yung iba kasi kung ano-ano agad iniisip Ano isusuot ko? Damit. Anong gagawin ko doon? Be there. At makikita mo kung ano ang kailangan. Kaya hindi mo makita kung anong pwede mong gawin kasi hindi ka naparoon. Dami na ng outreach na yan Kailan ka paparoon? Pagka 35 na. 33 lang ang barangay. Di ibig sabihin, ibang bayan na. Habang malapit pa, pag nagka-outreach tayo sa Aklan, baka doon nyo pa gustong pumunta. Di ba, Sis Agnes? Kaya habang nariyan pa lang sa dagat-dagatan, puntahan nyo na, dagatan, dagat-dagatan. Ay hindi nalito ako, gawa ng Aklan, tawid dagat yun
Lusot si pastor. Okay. What is my point? Walang pinipili ang Lord na maglingkod sa Kanya. Kita nyo kayo nagpe-preach ngayon din, singab na singab. Ayos din eh. Saka yun nga, sasabi ko sa inyo, nakakalakas ng loob yung mga kasamahan. Nasa may Lapu-Lapu, second po kami kahapon. Talaga ako natutuwa sa mga barangay dito sa San Jose, Dagatan, Lapu-Lapu. Ay ito, meron kami mga kabataan doon na niyayaya. Ay, join kayo din eh. Ay dadalwa. Alam nyo eh, hindi pa namin napapunta kahit anong yaya namin. Bumalik pa doon sa basketballan, nagyaya ng mga kasamahan. Pinipigilan ng mga kabataan doon sa amin. Sabi ko, huwag niyong pigilan. Bakit? Kukuha yan ng pampalakas ng loob. Ano ibig sabihin pampalakas ng loob? Gayon? Hindi. Kukuha ng mga kasamahan. Pampalakas ng loob. Have you ever wonder bakit si pastor kahit saan nyo dalhin, malakas ang loob mag-preach? Una, biyaya ni Lord. Padalawa, dahil kasama ko kayo. Pampalakas ko rin kayo ng loob. Minsan na ho akong na-invite na ako laang, wala akong kakilala, ultimong coordinator, hindi ko kakilala. Ay talagang, sabi ko sa inyo, ang aking teaching doon, parang 15 minutes. Sabihin nyo naman, parang hindi si pastor yun. Hindi nga. Kaya ang presensya mo'y mahalaga. Be there. Inia-announce lagi, kati sa mga GCs, yung mga outreaches, be there. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kita-kita tayo sa mga outreaches. Yun! Palakpakan nga natin si Lord. So itutuloy ko po yung aking ikinukwento. Si Moses, hirap siya. Sabi niya, Lord, hindi po ako magaling magsalita. Sabi ni Lord, sige, yung kuya mo, si Aaron, siyang gagamitin ko, siyang spokesperson mo. May sasabihin ako sa iyo, sasabihin mo naman kay Aaron, si Aaron naman ang magsasabi sa mga tao. Deal na tayo? Sabi ni Moses kay Lord, paano po sila maniniwala sa amin? Ano ang sabi ni Lord kay Moses? Ano yung hawak mo? Sabi ni Moses, tungkod po. Yan ang gagamitin ko para maniwala sila sa iyo. Ito na. Ngayon, nung ready na si Moses, kasama naman na si Aaron, natakot na naman si Moses. Natakot na naman. Kinausap si Lord, Lord, hello Lord. Sumagot si Lord, bakit ganda naman? Kala ko gay kaigina. Lord, ano po sasabihin ko? Haharap po ako sa Pero, ano po sasabihin ko? Diga, ikaw man din, sabihin ka ni Lord, pumunta ka ngayon sa FPJ Arena. Maraming tao ngayon daw. Kausapin mo si Jay Manalo. Ano po sasabihin ko? Diga? Kaya hindi naman din masamang magtanong. At ito po ang sinabi ng Diyos kay Moses na sasabihin niya kay Pero. Exodus 4:22. Iyong sasabihin sa Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ang aking panganay na anak. Sabihin mo nga, ang Israel ang aking panganay na anak. Ang Israel pala ang firstborn na kinikilala ni Lord. Ang Israel pala ang first, ang una ni Lord. And in verse 23, at sabi roon, at aking sinasabi sa iyo, pahintulutan mong umalis ang aking anak upang siya'y makasamba sa akin. Kung ayaw mo siyang paalisin, aking papatayin ang iyong anak na panganay. Sabi, ang warning ni Lord kay Pero, panganay sa panganay. Noon pala, may warning na. If you're familiar sa 10 salot na ipinadala ng Diyos sa Egypt, kahuli-hulihan yung namatay ang lahat ng panganay, including the panganay ni Pero. Una pa lamang palang pakikipag-usap ni na Moses kay Pero, may warning na. Ibigay mo sa akin ang panganay. Ang Israel ay panganay ko. Ibigay mo sa akin ang first. Kung hindi, kukunin ko ang iyong first.
Matindi. Panganay sa panganay. Tas nga kami ng mga panganay dito. Ako po'y panganay eh. Yan. Kayo'y kay Lord. Baba na ang kamay ng mga panganay. Sabi ni Marway, nag-iisa ho ako. Double ka. Panganay bunso. Natutuwa ho ako dyan kay Marwin. Alam nyo po, nasabi ko nga sa inyo, may gawain tayo dyan sa dagatan. Ano? Yan po si Marwin. Isa yan sa mga silent worker, silent supporter doon. Nakaka-bless. Palakpakan naman natin si Lord sa kanyang buhay. Yan ho ay isa sa mga naghahakot ng pagkain doon. Yan. Ay nabuking na ngayon. Ano? Pasensya ka na ha. Hindi ko mapigilan eh. Ako'y tuwan-tuwa sa iyo eh. At nagyayayaho ng mga tropa. Makita mo na, yun eh, wala, hindi yun yung, Pastor, may mga kasama ako, wala yan, hindi yung gayan. Makita mo na lang, kasama niya doon sa tabi, katabi doon. Pag natatawa, kinukurot-kurot din doon, ayan, mga tropa niya, ni-invite niya. At ang isang task na nakita ko, very vital, mukhang sa iba hindi masyadong importante, pero nakita ko ang kahalagahan. Lagi niyang ikinukulong sa kanyang kwarto yung kanilang aso. Ano ang pangalan ng aso niyo? Si Stacy. Ano naman, Pastor, kinalaman noon sa gawain? Kasi yung si Stacy pa lang yun, ay hindi naman parang aso talaga eh. Dadamputin eh, kahit sinong dumamput eh. At may bisyo raw yun, pagbukas ang gate na labas. Ay kung madamput yun. Ano connection sa gawain? Pag si Stacy ay ligaw, makakadistract pa iyon sa focus ni Sis Malo at ni Brother Erwin. Mahal-mahal ng mga ganak na yun yung asong yun. Ngayon, nakakapokus sa gawain dahil sinisinop lagi ni Marwin si Stacy. At saan inilalagay? Sa kanyang kwarto. Isipin ninyo yun. Kaya napakalaki ng role mo, anak. Keep up the good work. Ha? Hindi ko na ho isa-isahin ang role ng iba. At dahil magkakaalaman, yung iba ang role ay sinisigurado nilang walang matitirang pagkain. Hindi ko na isa-isahin ang role nyo ha. Nagtatawa na kayo eh. Okay. Balik, din sa ating pinag-uusapan. Sabi ni Lord, pero ibigay mo ang para sa akin. Akin ang panganay. Akin ang una. Huwag mong hawakan ang hindi sa'yo. Sabi ni Lord kay Pero, huwag mong pakialaman ang para na sa akin. Hayaan mong silang makaalis. Diba? Sabi ni Lord kay Pero, hayaan mo silang makawala sa iyo. Hayaan mo silang makalabas, makapunta sa ilang at makapagbigay ng parangal sa akin. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, sabi ni Lord kay Pero, ang panganay ay kay Lord. At you know the story, nagmatigas si Pero. Sabi ni Pero, sasabihin mong iyo, na hindi nga kita kilala. Kasi hindi naman nila kinikilala si Yahweh. Hindi nila kinikilala si Lord na Diyos. May sarili silang Diyos, si Ra. At pag sinasamba nila, Ra, 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 Hindi ko alam, yun may joke lang. Mema lang, mema. Si Ra, sino yung Ra? Yung araw. Isa lang yun sa madami nilang Diyos. At ang Pero po that time ay isang Diyos. G-O-D, small letter G. Kaya ang isip ni Pero, bakit ko ibibigay yung akin yan? Alipin namin yan, nakagisnan ko na yung mga Israelitang yan, tagagawa namin ng tiles yan. Tagagawa namin ng mga bricks. Sabihin mong iyo, panganay ko pang naiintindihan. Matapang si Pero dahil tingin niya sa sarili niya siya Diyos. At ito na, sabi ni Lord kay Moses, pakitaan mo mga yan na sampol para mga yan maniwala sa sinasabi mo na ibigay na nila sa akin ng aking panganay.
Sabi ni Lord. Sabi ni Lord, ihagis mo yung inyong tungkod. Pag nasa harapan ka na ni Pero, di inihagis nga ni na Moses yung tungkod. At naging ahas. Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi yan, hindi yan. Pinatitingnan ko lang, baka na matatakot eh. At natawa ang Pero, hindi namangha, natawa. Sabi ng Pero, all tricks. Eh doon ho, nung time na yun sa Egypt, maraming mga witch, maraming mga salamangkero. Tinawag niya ang mga salamangkero, sinabi, pasok, mga salamangkero. Pasok ay 3 agad. Naghagis din ang kanilang mga tungkod. Ay, lahat ay naging ahas din. Basahin niyo po sa Bible, baka sabihin niyo, niyayabang ko kayo eh. Naging ahas din, yung 3 tungkod ng 3 salamangkero. Eh di tatawa-tawa yung Pero. Ay, nako Moses, luma na yung iyong style na yan. At habang nagtatawa po si Pero at ang kanyang mga alipures, nagsimula na po yung tungkod ni Moses na naging ahas na lunukin. Yung 3 tungkod na naging ahas din ng mga salamangkero, nilunok yung 3. Sabay dighay. Doon natulala si Pero at yung mga kasama, aba. Sabi ng Pero siguro doon sa 3 salamangkero, kaya nyo rin yun. Hindi ho, bago yung bago. Pag-aaralan pa po namin yun. Dinampot na ngayon ni Aaron ang kanyang tungkod at ni Moses. At naging tungkod uli yung ahas. At sabi ni Moses, Pero, tandaan mo, sinabi ko sa iyo, pinasasabi ni Lord, warning pa lang ito. Sabihin mo nga sa katabi mo, warning pa lang, makinig ka na. Closing prayer na tayo. At ito na, you know the story, nagmatigas si Pero. Sabi ni Pero, sasabihin mong iyo, akin ito. Nagmatigas si Pero. At sabi ng Panginoon, sige Moses, itutok mo yung tungkod mo sa tubig. At ang lahat ng tubig sa buong Ehipto, magiging dugo. Oo. Nakakita na kayo ng gayon? Ikaw nga pagka nagtututbrush lang, pag gayon mo toothpaste. Pag toothpaste. Pag dugo na, tigil na. Di ba? Yung mga kami masiselan dyan, pasensya na po ha. Gayon pala ang inagugulat ka na. Imagine mo, sa buong Egypt, lahat ng tubig naging dugo. Ayun napapanood natin sa mga ano lang, sa ilog lang yung naging dugo eh. Ang sabi po sa Bible, pati daw yung mga nasa planggana, yung mga ipon na, pati sa tapayan, magiging dugo. Imagine niyo, iinom ko sa blue jar, pag gayon mo, ay red tea na ito. Ang problema, hindi kulay lang, dugo talaga. Kaya ano po nangyari? Namatay ang mga isda, kiinamang baho sa Egypt. At nagmatigas pa rin si Pero. Ano sumunod? Dahil sobrang dami po dahil yung tubig ngayon naging dugo at sobrang baho, may mga insect, nag-attract ng insect. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Moses, Moses, dahil sa pagmamatigas ni Pero, magpapadala ako ng mga palaka. Ayan. So, sabi po sa Bible, mula sa ilog, nag-ahuna ng napakadaming palaka. Sobrang dami. At ang sabi po sa Bible, papasok ito sa inyong bahay. Imagine niyo yung bahay niyo puno ng palaka. Pinagmamasdan ko yung aking bunso kapatid, yan ayaw niya ng palaka eh. Hindi na nga natingin sa akin. Eh natatawa ako, minsan nagkwento yan, sa dami-dami raw ng mapapanaginipan niya. Ang napanaginipan daw niya, napakadaming palaka, ay talaga naman daw gising niya kilabot eh. At sabi po sa Bible, yun daw mga palakang iyon, papasok pa sa lalagyan ng pagkain. Ay tunay naman, kakarumi na talaga. Diba? Basahin ninyo, makikita ninyo, sinabi talaga, papasok sa lalagyan ng pagkain. Eh, yung mga Egyptian madiriin sa palaka sila eh. Kaya sa kanila, sakit sa ulo yon. Eh, kung sa Pilipinas nangyari yon, dituwa pa ng Pilipino, nangangain ng palaka ang Pilipino eh. Papasok sa lalagyan ng pagkain, di tama-tama, hindi ko nahuhulihin.
Di yan ko na tatabangin. Ano, at di pagka malinis na, ayos na. Tuloy ang bangay. Hindi pa rin umano si Pero, sabi, pero ayaw ko pa rin. Akin ng Israel. Ano sumunod? Nagpadala ang Lord ng napakadaming kuto. Sabi ni Lord kay Moses, dumakot ka ng abo sa pugon at isaboy mong paitaas. Bago bumaba sa lupa ang isinaboy mo, ang abo, lahat ng alikabok sa buong Ehipto magiging kuto. Sinong mga nagkakuto na? Huwag kang tataas ng kamay. Baka lumayo yung katabi mo sa iyo. Alam niyo gayong kuto. Pinag-uusapan mo pala ang nakakapangati na kakangilo na. Tapos siguro rito yung iba, after mong maaalala yung kate, ang sunod mo naman naaalala yung lagitik ng tinitires. Di ba? At ayaw pa rin ni Pero. Sabi ni Pero kay Moses at kay Aaron nung kaharap sa court ng palasyo. Ayaw ko. Panay na ang kamot. Kinuto na pastor, ba't dun sa movie naming napanood, hindi naman nagkakamot ng ulo si Pero? Paano yung kalbaw? Di ba, napanood yung movie, kalbo si Pero? Di nagkakamot. Ayaw pa rin ni Pero, ano sumunod? Langaw. Napakadaming langaw. Alay, pastor, yan namang langaw, abala lang yan pag nakain. Po ako, pag natulog, yung papasok sa ilong. Kumutkot na ng kumutkot sa pisngi. Kaya pag gising mo, pulang-pulang pisngi mo, kakakamot. Abala yan langaw. Hindi pa rin pumayag si Pero. Ito na, sumunod. Peste ng mga hayop. Nagkapeste ho ng hayop. Sabi po sa Bible, nagkang mamatay ang mga kabayo, mga kamilyo, mga tupa, mga kambing. Ng Egyptian, ha? Pero yung alaga ng mga Israelitang nasa Egypt, hindi namamatay. Doon ka magtataka. Nung dumami ang kuto, Egyptian lang ang kinuto. Ang Israelita, hindi. Bakit? Nakashampoo. Hindi, iniingatan ni Lord. Ito na, nagkapeste ng hayop. Nagkang mamatay ang mga hayop. Sabi ng mga tao sa Parao, mahal na Parao, baka naman. Ano sabi ng Parao? Hindi! Akin ang Israel! Gaya ko At ang sumunod na po, sorry for this, pero kailangan ko sabihin sa inyo, pigsang nagnanaknak. Yung iba kasi, ang alam, boils, pigsa. Pero pag binasa ninyo sa Tagalog version, ang nakalagay po ron, pigsang nagnanaknak. Tingnan mo nga yung katabi mo. Wala yung pigsa. Yun yung mga naunang salot, pakitang gilas lagi yung mga salamangkero, kaya din daw nila. Nakakautay din naman. Nagagaya rin nila bahagya. Sabi po sa Bible, nung binigay na ni Lord itong salot na pigsang nagnanaknak, hindi na po nagpakita sa Parao yung mga salamangkero. Bakit hindi kayang gayahin? Nahihiya na dahil may pigsang nagnanaknak sa mukha. Panis yang si Vincent ninyo sa Ghost Fighter na may pangatlong matadini. Kasi nung time na yon, ang mga Egyptian, may matadini, may matadini, may matadini, may matadini. Sa puwit, madami. Bakit? Pigsa, nagnanaknak. At nagmatigas pa rin si Pero. Sabi ni Pero kay Aaron at kay Moses, ayaw ko ipakita mukha ko. Kakahiya na. Ito na. Dito sa susunod.
mukhang lalambot na si Pero. Gusto nyo malaman ng susunod? Closing prayer na tayo. Hindi. Nagpaulan po ang Diyos ng yelo. Aba, ipangarap namin yung pastor. Di ba? Snow! Hindi ho eh. Bloke-bloke hong yelo ang napatak. Halagang 20. Gusto mo pa? Pastor, pass. Sabi po sa Bible, bloke-blokeng yelo ang umulan na may kasabay pang kidlat at kulog. At bago pa ito mangyari, nag-warning na si Moses, kung di mo pa ihintulutan Parao na lumabas na ang Israel, ang panganay, ang first ni Lord. Pag hindi mo pa ibinigay, uulan ng mga bloke ng yelo. Sabi ng Parao, ayaw ko. Sabi ni Moses, siya, sabihan mo ang bayan mo na pagdating ng araw na iyon, itago ang mga alagang hayop, itago ang mga alipin, walang lalabas, at talagang pag tinamaan niya ay utas. Ay di tatawa-tawa lang sa kanya, disyerto ito boy, uulan ng yelo, hamog ngay salamat na. Alis dyan, umalis kayo, hindi ko ibibigay ang Israel. Sabi ni Moses, ano ibig sabihin? You can see me. Bahala ka. At ito na. Dumating na ang araw ng pag-ulan ng malalaking yelo. Nagwa-warning na mga tao doon sa mga Egyptian na nasa labas pa at ang mga hayop nasa labas. Tago na kayo! Uulan na ng mga lalaking yelo. Sabi ng mga Egyptian, alin naman si papaniwala ka dyan kay Moses na yan. Tsamba lang yung mga nauna. Tsamba, nagkataong. At noon nga, nakalantak na ng ulan ng malalaking tipak ng ilaw. Talaga pong patay ang matamaan. Ayoko ng tistingin. Patay talaga. Ang dami pong namatay na hayop. Yung mga nakasurvive na hayop sa piste, doon namatay. Ang kasama, pati amo, damay. Patay din. Nakasurvive sa kuto, nakasurvive sa pigsa, patay sa yelo. Naligtas naman yung mga natakot sa warning. At hirap na po sila nung time na yon ng Egypt. Ang Israel, ay di, yun, yelo. Baliwala sa kanila, hindi sila nahihirapan, hindi umuulan ng yelo sa lugar nila kung saan sila nakatira. Hallelujah. Ganyan ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang bayan eh. Ganyan ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang anak. Ito na. Pinatawag na ni Pero si Moses at si Aaron. Mukhang nag-aamoy magandang pulong na ito. Sabi ng Parao, Moses, patigil mo na, sabihin mo na sa iyong Lord, ipatigil na ang ulan. Hirap na ang bayan ko. Ay, palalabasin mo na kami, ibibigay mo na ang panganay na anak ng Diyos, ibibigay mo na Israel. Oo, patigil mo lang. Sabi ni Moses, sige. At ito po ang sunod na pangyayari. Basahin natin. Exodus chapter 9 verse 29. 1, 2, 3, basa. Sinabi ni Moises sa kanya, pagkalabas ko sa lungsod, aking iuunat ang aking mga kamay sa Panginoon. Ang mga kulog ay titigil at hindi na magkakaroon pa ng yelong ulan. At ano ang purpose? Upang iyong malaman na ang daigdig ay sa Panginoon. Kaya pala, nagmamatigas maigi si Pero na ibigay kay Lord ang hinihingi ni Lord. Ang first, ang una. Kasi hindi nauunawaan ni Pero na ang daigdig ay sa Diyos. Di mo naman masisi si Pero. Kinamulatan na niya, naruruna mga Israelita, alipin nila. Di mo masisi si Pero dahil nga siya pinalaki with the upbringing na, you're not just a Pero, you're a king.
and you're a God. You own everything. Di ba? Yun ang kanyang mindset eh. Kaya nga, ano ang ginawa ni Lord? Through Moses? Yan na, maranasan mo lahat ng yan, huwag kang magmatigas. At ano ang purpose? Para iyong malaman na ang daigdig ay sa Panginoon. Para pala maipagkaloob natin sa Diyos ang para sa Diyos, kailangang maging maliwanag sa atin na ang lahat ay sa Diyos. Kaya nagmamatigas si Pero kasi di niya alam na ang lahat ay sa Diyos. Mahalaga ito kasi pag unawa mo na ang lahat ay sa Diyos, maiibigay mo ang anumang hinihingi ng Diyos sa iyo. Pag sinabi naman pagbibigay, hindi naman laging pera ito. Sino po naririto nung January 1? We gave our first day of the year to the Lord. Pagsasabi kay Lord, Lord, Ikaw ang may-ari ng lahat. At ultimong unang araw ng 2025 ay iyo. Di ba? Kasarap ang matulog noon. At puyat nga nung nagbagong taon. Kasarap ang magkutkot ng mga pinalambot ng salad ng mga oras na iyon. Ay narito ka eh. Because you honor the Lord with your first day of the year. Oh. Kaya tayo nagpapasting ngayong January. Bakit? Because we want to say to God, Lord, I honor you with the first month. Nung ngayong unang buwang ito. Diba? Kaya nagmamatigas si Pero na hindi ibigay ang Israel kasi di niya alam na ang lahat ay sa Diyos. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kaya hindi ibigay ni Pero ang panganay ng Diyos, ang Israel. Kasi di niya naiintindihan na ang lahat ay sa Diyos. Sabihin mo naman sa kabila, pero unawain mo ito. Anong pero? Pero. Pero. Okay. Marami, nung narinig ang teaching na ito, nag-iba na ang lengguwahe. Praise God. Alam niyo kung ano ng bukang bibig nila whenever they have blessing, whenever they have achievements in life, success, etc. Sa Diyos ang papuri. Ang lahat, Lord, ay galing sa iyo. Ang lahat, Lord, ikaw ang source. Sino rito yung ganyan na sinasabi ngayon? Sige nga, palakpakan mo si Jesus. Ang gandang pakinggan na, ikaw, Lord, ang source. Pero hindi dapat natatapos doon. Dapat, ikaw, Lord, ang source at iyo lahat. Yung iba kasi, nirecognize naman na kay Lord galing. Pero, nung humihingi na ang Diyos ng action na magpapakita kung sino ang tunay na may-ari ng lahat, hindi na makasunod doon. Dahil nasabi at napaniwalaan kay Lord galing, pero hindi na masakyang kay Lord lahat. Lord, sa iyo galing, pero akin ito. Kaya hindi dapat matapos sa, Lord, ikaw ang source. Ikaw ang source at iyo lahat. Kaya kung may gusto ka, kunin mo, iyo naman kasi. At tumahimik ang sangdaigdigan. Sabihin nga natin, Lord, lahat ay sa'yo. Isa pa, sabihin mo kay Lord, wag sa akin, wag sa katabi mo, sabihin mo, Lord, lahat ay sa'yo. Words are cheap. Ipakita mo. At maiipakita mo na ang lahat ay sa Diyos by honoring Him with your first fruit.
Kahit lahat ay sa Diyos, ito naman ang makikita mo at nakakapagtaka rin sa Diyos. Yain na, hindi naman Mr. magpaliwanag si Lord dito, pero ito lang ang pinili niyang paraan eh. Kahit lahat ay sa Diyos, He is only claiming the first. Excuse me po uli, pasensya na po. Ako po'y panganay, wag naman sana akong kunin na agad. Ulitin ko. Kahit lahat ay sa Diyos, He is only claiming the first. Hindi naman niya kinukuha lahat eh. He is just claiming the first. Yung una sa lahat ng ating tatanggapin. Bakit? Kasi ito po yon. Pag ibinigay mo sa Diyos ang una, understood na ni Lord na kinikilala mo na ang lahat ay Kanya. Basahin po natin. Romans 11:16. Kung ang masang inialay bilang unang bunga ay banal, ay gayon din ang buong limpak. At kung ang ugat ay banal, gayon din ang mga sanga. Ibig sabihin nito, the first represents the whole. The first represents the whole. And when you offer to God the first, it is your way of telling to God, Lord, iyo ang lahat. Because this first represents the whole. Ano nga ulit sabi ng verse? Yung unang bunga ay banal, ang kabuuan o ang mga natir ay banal. Yan ay kay Lord. It represents the whole. Madaling sabihin, Lord, lahat ay sa'yo. Pero huwag kang titigil sa salita. Kailangan ito'y ikilos mo. At ito ang hinihinging kilos ng Diyos, na makikita talaga niya na kinikilala natin na ang lahat ay Kanya. Honor the Lord with your first. Bakit? Kasi nga, ang unang bunga ang kumakatawan sa lahat. Okay. Pag-usapan naman natin ngayon, bakit reluctant tayo na kilalanin na ang lahat ay sa Diyos? Bakit reluctant tayong kilalanin na ang lahat ay sa Diyos? Kasi ayaw natin mawala ang kontrol natin sa ating kayamanan. Yun talaga yun. Remember yung mayamang binatang nag-approach kay Jesus? Guro, paano ako makakapuntang langit? Sabi ni Jesus, alam mo naman ang mga utos. Sabi ng mayamang binata, alam ko po, ginagawa ko po lahat yon. Buhat pa na nga yung pagkabata. Kagaling. Sabi ni Jesus, siya, very good ka pala eh. Sinakyan na lang ni Jesus, pero alam ni Jesus, hindi perfect yung tao. Very good ka pala eh, isa na lang ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang iyong mga kayamanan. Ibigay mo sa mahihirap. Tapos sumunod ka sa akin. Nahit yung ayaw mangyari nung binata. At ano nangyari? Ano sabi ng Bible? Nung narinig yun ng binata, malungkot siyang lumayo kay Jesus. Sapagkat siya'y napakayaman. Hindi naman po issue yung kayamanan, hindi man masama yung kayamanan. Ang issue po doon sa mayamang binatang yon, ayaw niyang i-let go. Ayaw niyang i-give up ang control sa kanyang kayamanan. And that is why, this is one of the reasons, we are reluctant na kilalanin na ang lahat ay sa Diyos dahil ayaw nating ibigay yung control sa ating kayamanan eh. Ito ang problema. Gusto natin tayo ang may control sa ating wealth. Gusto natin tayo ang magpapasya kung saan ito mapupunta. At hindi natin ito ang hindi natin ma-give up. Ikaw ang magpapasya. Ako ang magpapasya kung saan pupunta ito. Tanungin ko kayo. Ikaw ba talaga ang nagpapasya kung saan pupunta ang pira mo? Oo o hindi lamang ang sagot. Uulitin ko ang tanong. Ikaw ba talaga ang nagpapasya kung saan pupunta ang pira mo?
Ikaw? Sa lahat ng sumagot na oo, ang tanong ko sa iyo, ba't di mo alam kung saan napunta? Ba't di mo alam kung saan napunta? Hawak mo pa kanina, ba't naubos na? Tapos sasabihin mo, ikaw talaga ang may control. Hindi din naman ikaw eh. Naubos na rin naman ang papagayon eh. Nagte-trending kaya yung pag magkakatapusan na, yung kaya mong makasurvive with 100 pesos, yung mga ganun. 15 days pa. Kapit anak, huwag kang bibitaw. Hindi din naman. Pero yun yung ayaw nating give up. Ayaw nating i-give up kay Lord yun. Kasi nga, gusto mo ikaw may control. Ako magmamanage ng Lord. Huwag mo pakialaman, akin ito. Mai-give up mo lang ito pag naunawaan mo na ang lahat ay sa Panginoon. Hanggat di mo alam na lahat ay sa Diyos, ikaw ang magpapasya kasi akala mo'y iyo. Hanggat di mo nauunawaan pero na ang lahat ay sa Diyos, magmamatigas ka. At sasabihin mo, ako magpapasya sa kung anong mangyayari sa Israel. Samantalang kiniklaim na ni Lord, ibigay mo yan, akin yan, panganay ko yan, first yan. Narin pagkakayaw? Another question. Sa palagay mo, ikaw ba ang may control sa kayamanan mo? O ikaw ang kontrolado ng kayamanan mo? Pangitan na kanina doon sa unang tanong, hindi tayo ang may control sa kayamanan natin kahit gusto nating tayo. Kasi nga hindi na natin naunawaan, naintindihan kung saan napunta eh. Naubos ng papagayon. Miski pa anong ipit mo. Miski pa anong ipon mo. Sabi nga, kitagal ng uso, hindi makaipon-ipon. Nung nauso ang text, sa dami kong naipong text. Nung nauso ang lastiko, hanggang nagkanggagato sa amin, sa dami kong lastiko. Nung nauso ang hulain, nako, yung mga 8 liters na absolute na drinking water jars o plastic bottle, puno yun, puro Jolene. Nung nagtagal, ipinanlandscape na ni Mama sa harapan. Nakita mo sa mga paso, may mga Jolene. Sinong gayon din ang ginagawa? Lahat ng nauso, nakaipon ako. Pero bakit nga yung pira ang tagal ng uso, hindi makaipon? Sa palagay mo, ikaw ba talaga may control sa kayamanan mo? Pangitang hindi, kahit gusto mong ikaw. And the next question is, o ikaw ang kontrolado ng kayamanan mo? Baka nga. Kung kaya mong utusan ng pera mo kung saan siya pupunta, o kung kaya mong sundin ang ipinagagawa ng Diyos patungkol sa kapirahan, then, ikaw ang may control ng pera mo. Pero kung hindi mo maibigay ang hinihingi ng Diyos, kung hindi natin magawa ang sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita patungkol sa ating kayamanan, then, kontrolado ka ng kayamanan mo. Sino nga kaya talaga ang sinusunod natin? Sabi po sa Matthew 6:24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ng ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi pwedeng sabay. Ang malala dito, yung mga nauna sabi doon, kapupuutan mo ang isa at iibigin mo ang ikalawa. Pag pinakayapos-yapos mo yung pira, yan lay indirect na pagsasabi mo doon sa isa, which is God, si Lord. Lord, kinapupuutang kita. Kakakilabot yun. Magiging tapat ka sa isa at hahamakin mo ang ikalawa. Pag naging tapat ka sa iyong kayamanan, hinahamak mo si Lord. Bakit? Si Lord ang tunay na kayamanan. Parang nung inoperang ka, anong gusto mo, perlas o Jolene? Pinili mo yung Jolene, nahamak mo yung perlas, sabi ng perlas, Jolene ang pinili mo? Magkano lang yan? Pipiso lang yan ang panahon ko. Aring perlas, magkakamahal na rin. Hinahamak mo. Okay. Sino po nakabalita na si Henry C. ay patay na? Sino nakakakilala kay Henry C.? Henry C. was the wealthiest man in the Philippines. Was. Kasi nga patay na siya.
Dati kasi, nung buhay pa siya, sunod-sunod yan. Si Henry C., sinusunod, if I'm not mistaken, si Gokong Wei, tapos si Lucio Tan, tapos si Pastor, tapos si Bossing Erwin. Yan, sunod-sunod yan eh. Sino susunod? Bahala na kayo. Kausapin nyo si Bossing Erwin at kung sino susunod sa kanya. Yo. Siya po ang may-ari ng We've got it all for you. SM. Ano pa? We find ways. BDO. At saka madami pa mga condominiums, mga buildings, etc. Pag sinabing etc., wala na ako masabi. yan ang mga pag-aari nila, niya. Ay, pakayaman, ano? Pero, yun ang naiwan niyang legacy. Yun ang naiwan niya. The question is, yan ba ang hinahangad mo? Yan mga kayamanang kagaya niyan? Diyan ba tayo magiging tapat? Alam niyo kung ba't mahirap maging tapat dyan sa mga ganyang bagay? Kasi ang lahat ng iya'y iiwan din naman. Wala pong nadala si Henry C. Iniwan niya lahat. Ang SM, ang BDO, if I'm not mistaken, pati China Bank, kanya eh. Iniwan niya lahat. Sinong natuwa? Mga anak. Mga apo. Pero may mas natuwa pa. Mga manugang. At mga balabalay. Yun ba? Ang papakayapusin mo at papahalagahan mo. Kayamanan. Alam niyo yung kayamanan naman tinatawag ng Bible, hindi naman yan sinusukat sa amount eh, kung gaano kalaki. Malaki o maliit, pag pinahahalagahan mo ng lampas sa pagpapahalaga mo sa Diyos, kayamanan mo yan. Meron dito ang kayamanan niya halaman. Plantitos, plantitas. Ang kayamanan niya ay pets. Aso. Ang kayamanan niya ay ang kanyang baby loves. Iba't iba. Pero once again, let me ask you, sa mga bagay bang yan mo ibibigay ang iyong allegiance o katapatan? Diyan ka ba magiging devoted? Sa mga bagay na iiwan din namang lahat. Alam ko mamaya, pagkatapos ng service na ito, i-check mo kung naiwan nga ni Henry C. ang SM. I-check mo, ano, siguro. Mamaya, ako'y papa-SM laang. Bakit? I-check ko kung hindi nga nadala ni Henry C. Siya naman magsagaling mo din. May sasabihin ako sa inyo. Kaya nyo pag Our giving reveals where we are with God. Ang iyong mindset, puso, patungkol sa pagbibigay ay nagpapakita kung nasaan ka na sa iyong relasyon sa Diyos. Pag hanggang ngayon, tamang duda ka pa din. Kahirap niyang relasyon na tamang duda. Nalabas pa lang ng parking yung asawa mo. Hello, nasaan ka na? Oo. Pambihira ka. Narinig pa ako sa parking. Maya't maya, mini-message. Nasaan ka na? Gabi na. Ang hirap sa isang relasyon ng tamang duda. And your giving reveals where we are with God. Sabi po ng Matthew 6:21, sapagkat kung nasa ng iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Tell me, nasa ng iyong kayamanan? Kasi masasabi ko kung nasa ng iyong puso. Ang first fruit po at ang tithes ay mga paraan ng Diyos para makalaya tayo sa kapit ng material na bagay.
Binabasag nito yung kapit natin sa mga kayamanan ng mundo. At sinasabi natin, every time we give this, Lord, ikaw ang kayamanan ko. Sa iyo ako nakaasa, hindi dine. Again, kaya nagmamatigas si Pero na ibigay ang panganay, ang una ng Diyos, ang Israel, kasi hindi niya nauunawaan na ang lahat ay sa Diyos. Naiwan lahat ni Henry C. ang SM, BDO at mga condominiums. I pray na si Henry C. ay nakakilala kay Lord. I pray na si Henry C. na born again. At kung sakali mang si Henry C. nakakilala ng totohanan kay Lord, haharap siya kay Lord. At itatanong ni Lord kay Henry C. Maybe God will ask Henry C. this question. Anong ginawa mo sa mga kayamanan ko? Kung hindi narinig ni Henry C. ang preaching na ito, tatanong ni Henry C. Iyo pala yun, Lord. Kala ko'y akin. Diga? At ang isasagot, maybe ito ang isasagot ni Lord kay Henry C. Kung iyo, bakit naiwan mo? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, pag iniwan, hindi kanya. Broken yung katabi. Tumigil ka Nagpapahinga lang daw siya. Hindi niya talaga ako totally iniwan. At pag mo sasabihin, hindi siya akin, akin siya, akin. Di sambahin mo. Okay, tuloy. Iyo ga, Henry C. Ang alam ko'y akin. Sabi naman ni Lord, ba't naiwan mo? Ba't di mo nadala? Di hindi iyo. Unawain, alamin, na ang lahat ay sa Diyos. Palakpakan mo si Jesus. Ay number 1 pala tayo. Tutuloy ko ga. Wala nang nag-e-amen. Sige, tayo mag-talk. Hindi pa nga tapos yung kwento nung sa Exodus. Eto na. Akala ni Moses, nagkaintindihan na. Nung nasabi ni Moses kay Pero, ang lahat ay sa Diyos. Binawi na naman ni Pero, nagmatigas na naman. Hindi ko palalabasin yung mga Israelitang, ba't kayo nagbabalot na riyan? Tigil-tigilan nyo yan. Dito kayo! Nagbago na naman ang isip. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, nagbago na naman ang isip. Nasa sobre na Binili pa ng lumpia. At dahil sa pagmamatigas na naman ni Pero, nagpadala ang Diyos ng mga balang. Sabihin mo nga, lokos. Yan. Sa hirap noon. Yung madaming lokos sa inyo. Balang. Tawa rin yan. Matindi daw yung balang Wala daw tinitira yan. Kain daw ultimong dulong murang dahon ni Cain. Ayun, ang lumantak sa buong Egypt. Yung mga halamang nakasurvive sa ulan ng mga tipak-tipak na yelo, doon nasa aid sa locust. Nabalitaan nyo gaho na nagkaroon din ng maraming gayang balang sa may bandang norte. Ay talaga daw nung dumating, nagdilim daw naman sa dami. At nung bumaba na daw yung mga balang doon sa may Barting Norte, wala daw nagawa. Ang mga balang, bakit? Kinain din ng Pilipino. Yung palakain, nakain din yung balang wala rin nagawa Sabi siguro ng Diyos at hindi talaga ng mga Pilipino, salot na, kinakain pa Iba ang Pinoy, may pagpapala ang Diyos na kaiba sa ating spirit, Kita nyo yung mga nabaha, yung mga nasa ibabaw na ng bubong, pagdaan ng helicopter na may camera, kawayan pa Nabaha na yun. Nasa ibabaw na ng yero. Iba. Sabihin mo nga, Pinoy ka, pinagpala kang lubos.
Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Okay. Balang, ayaw pa rin ni Pero. Ang sumunod, 3 araw ng kadiliman. Oo, 3 araw, brown out. Galit na naman ninyo sa Batilik siguro niyan, ano? Kawawa na naman ang page ng Batilik, ano? Ito matindi. Pati araw na wala. Eclipse daw, sabi ng mga scientists. 3 days? Pero magtataka ka, sa Israel, maliwanag. Nakamiral ko sila. Tataka ka yung mga tama na, naka-live tayo. At hindi pa rin pumayag si Pero. At ito na, ang pasampung salot. Dito na bumigay si Pero. Dito na. Sabi ni Moses, sabi ni Lord through Moses, sa pagmamatigas mo, dahil hindi mo ibinibigay ang aking panganay. Ito na ang ultimatum mo, Pero. Panganay sa panganay. Pag hindi mo ibinigay ang akin, sabi ni Lord, papatayin ko ang lahat ng panganay ng Egypt, tao man o hayop. Tindi nito. Alam niyo, pagdating nung angel of death sa ibang version, patay lahat ang panganay ng Egypt. Pati panganay ni Pero. At ang sabi po sa Bible, pagdaan ng mamumuksa ng destroyer, wala nang ibang maririnig sa buong Egypt kundi hagulgol. At hindi naniwala si Pero, nagmatigas. And that's what happened. Namatay lahat ng panganay. Magtataka ka, nasa Egypt po ang mga Israelita, pero bakit hindi namatay ang mga panganay nila? Naisip mo rin yan? Nasa Egypt din naman sila, ba't hindi namatay ang kanilang mga panganay? Kasi ito po ang instruction ni Lord kay Moses. Sabihin mo sa mga Israelita, magpatay sila ng tupa, ialay sa akin. Siyempre, hindi naman na nabanggit sa Bible, pero naniniwala ako, first fruit yun. Panganay na tupa, the best. I-offer kay Lord din, mag-o-offer ka naman kay Lord ng pipitsugin, ng reject. At kumuha kayo ng dugo at ipahid nyo sa puste at sa hamba ng inyong pintuan. Pagdaan ko at nang mamumuksa. Ang dumaan pala talaga that time ay si Lord. Kasama ang angel of death, ang mamumuksa, ang the destroyer. Pagdaan ko at nakita kong may dugo sa iyong puste, sa iyong pintuan, sasawayin ko ang mamumuksa. Sasawayin ko ang destroyer. Kaya na-spare ang mga panganay ng Israelita. Okay? Saan nyo ka naririnig yung sasawayin ko ang mamumuksa? Saan nyo naririnig yon? Yung destroyer, yung mamumuksa. Sa John 10:10, ang kaaway ay naparito upang magnakaw, pumatay, mamuksa. Saan pa? Sa Malakay 3:10 and 11. Bring your tithes unto the storehouse, so that they may be food. There will be food in my temple, says the Lord. And test me on this, for I will rebuke the devourer. I will rebuke the destroyer. Doon pala yun. Nakita niyo ang connection? Kaya sabi ko sa inyo, ito'y kultura na ng Israel. Kaya ito'y unawang-unawa nila. Na-spare ang panganay ng Israel dahil sa dugo. Dahil may bahid. Dahil they are honoring the Lord with their first fruit. May bahid. May bahid. Ang mga taong ipinagkakait ang first fruit sa Panginoon ay nagbubukas ng pintuan sa destroyer. Pastor, wala namang nadi-destroy. Sabi ko, nagbubukas ng pintuan. Bukas. Kung hindi man ngayon, I don't know, maybe soon. Ngayon, utayin natin, kaya pa naman. Paano makakapamuksa ang destroyer? Kasi baka isipin nyo, wala naman. Hindi naman nakakapamuksa ang destroyer sa buhay ko.
Pero may mga pagkakataon, unaware tayo, nakakapamuksa ang destroyer, hindi mo alam. Ano example? Unnecessary gastos. Masayang-masaya kayong nagwi-window shopping at nasagi mo yung mamahaling jar, basag. Sabi ng wag nang sumama, dadalhan na laang. Sama pa lang sama. Unnecessary gastos. Nakakapasok ang destroyer dyan. Ano pa? Yung ikaw ay deceive. Deceive na kailangan mo yon kahit hindi naman talaga. Nakakita ka, order ka ng order sa Shopee. Tapos, nung dumating, hindi mo na kailangan, hindi mo na gusto, tambak sa bahay mo ngayon. Yung pera sanang magagamit mo sa mas mahalaga, wala, nandun na. Ano pa? Nakakapasok ang destroyer. Ngayon lang ako nakakita sa panahon nating ito, na nabili ng sapatos kahit ayos pa yung sapatos. Nabili ng bagong sapatos, hindi dahil luma na o hindi na magamit yung sapatos niya, kundi dahil may bagong uso. Kaya patas ang sapatos. Tapos na. Iyon, nakatatas doon. Ginagabok. Minsan nga, hindi na nasusuot. Ang problema sa sapatos na hindi nasusuot, nagagataw. Hindi nagagamit. Nasasayang laang. Nananakawan ka, kapatid, hindi mo alam. Destroyer. Ano pa? Spending too much just to impress those that we don't even know. Magpapaganda ako, magpapapugi ako, bakit? Mahirap na. Kailangan ko yung maganda, makakita sa akin. Bakit? Kilala mo ka lahat yan? Sometimes, we're spending too much just to impress those that we don't even know. Are you there? Lagi ko sinasabi sa inyo, lalo sa mga kabataang ang dahilan kaya hindi makapag-church ay walang maisuot. Basta malinis at hindi sira-sira, iki-umaten. At pag ikaw ay nakita kong talagang ikaw ay walang maisuot na maayos, bibigyan kita. Kung hindi man ako makakita at magbigay sa iyo, may magbibigay sa iyo. Basta unahin mo si Lord, at si Lord ang magpapala sa iyo. Alam niyo, mahirap niya sa ayaw mong ibigay kay Lord. Nawawala din naman. Nawawala din naman. Tingnan ninyo, nagmatigas si Pero. Napanatili niya kay Israel. Nawala din naman eh. Kaya mapapasin ninyo, pag di natin ibigay ang para kay Lord, mawawala din naman. Kasi nga, bukas ang pintuan sa destroyer. May mananakmal. May maninira. Ano pa? Paano nakakapasok ang destroyer sa buhay ng tao? Blessings with sorrow. Narinig nyo na yan? And the Lord bless His people and He adds no sorrows on it. Yun yung verse eh. Ano ba yung mga blessings with sorrow? Yung meron ka pero di mo naman ma-enjoy? Yung ang yaman-yaman mo pero pagka dadampot ka ng kapirasong chocolate, tatapikin ka ng asawa mo, hoy, mataas sa sugar mo. Pero yaman-yaman mo, ha? Di ka makakain ng chocolate. Yung lahat ng iyong mga kasamay nangangain ng ice cream, hindi ka makakain dahil mataas sa sugar. Ang masakit ito, ikaw ang bumili noon. Hindi makapag-travel kahit afford naman kasi may nervyos. Ay, mag-aeroplano tayo, mami, baka bumagsak. Ay, magbarko na lang tayo, baka lumubog. Ay siya, magkutsi kayo. Bahala kayo, paano kayo makakarating doon? Hindi makatulog. Yung yaman na yaman, pero hindi makatulog. Yung lahat na ng pwesto'y ginawa. Walang masarap na tayaw. Ay, ba't gahin? Sabi nung hindi Batanggin nyo, makakatulog kayo, nakatayo ka. Ay, Batanggin nyo lang nakakaintindihan doon sa walang masarap na tayo eh. Ano pa? Success sa career, success sa business, pero failure sa family. Blessings with sorrow. Alam niyo, mahalaga sa akin ang pamilya. Walang makakapantay sa success sa pamilya.
Kaya maging mapag-matsyag tayo ha, church. Baka ikiiging-igi dyan sa kung ano man pinag-iigi mo, tapos napapabayaan naman ng pamilya. Kaya I'm always making my best, doing my best na magkaroon ng balanced life. Kaya napapansin ninyo, hindi ako laging nasa mga outreaches. Una, hindi ko talaga kaya. Padalawa, ay kailangan ko mag-spend ng time sa aking family. Ito'y narinig ko kay Martin Nievera eh. Sabi ni Martin Nievera, nung siya in-interview after a very successful concert, sabi nung nag-i-interview, "Oh, kumusta? Anong pakiramdam mo? Grabe, success talaga yung concert mo. Anong nararamdaman mo ngayon?" Sabi ni Martin Nievera, "Hindi ko makuhang maging masaya talaga sa success na meron ako ngayon, knowing na yung mga anak ko ay lumalaki na hindi buo ang pamilya namin. Kasi kung di nyo pa nababalitaan, opo, hiwalay na po si Martin Nievera at si Pops Fernandez. A-update ko lang kayo." Nakakatawa ng kaunti, pero gusto ko makuha nyo yung lesson. Blessings with sorrow. Doon, nakakapasok ang destroyer. Pag walang bahid ng dugo, ang iyong puste. Pag hindi mo ino-honor ang Diyos ng mga bagay na para sa Kanya. Pastor, wala naman ako nararanasan na gayan. Hindi pa tapos sa listahan. Yung mga pagpapala na sana ay iyo na, pero nung nasa daan pa lamang, nakain na ng mananakmal. Yung nasa ano pa lang, i-deliver pa lang sa iyo. Kasi baka sabihin mo, intact po lahat ng blessings ko. Okay lahat eh. Yung iyo, yung nakikita mo, yung nakarating sa iyo, okay. Yung hindi nakarating, yun hindi mo alam. Kaya nga, naniniwala ako, pagdating mo sa langit, rumipiti ka kay Lord. Lahat ng hiniling mo kay Lord, nakalooban niya, ibinigay sa iyo eh. Pero ba't hindi nakarating lahat? May mananakmal. In-intercept na sa daan pa lang, in-ambush. Bigyan ko example sa Bible, yung pinag-pray ni Daniel. Answered prayer na siya the moment he prayed. Pero noong sabi ng Angel Gabriel, may mga demonyo, in-intercept ang answered prayer mo. Mabuti na lang, nagpasting ka. Di ba? Praise God sa mga nagpapasting, magtataas ng kamay para hindi malaman. Na-intercept ang blessing. Pagpapala na sa daan pa lang nakain na. Kaya sa langit mo na lang malalaman, answered prayer ka naman pala talagang lahat. Meron lang hindi dumating. Kasi may mananakmal. Pastor, wala naman ako nararanasan kahit dyan sa huli mong sinabi. Kaya tuloy ang yapos sa kayamanan. Akin ito. Para kang si Pero. Akin ito. Pero hindi mo alam, meron pa ding sinira ang mamumuksa. At yon ay ang pagkaalam mo sana sa tunay na kayamanan. Dahil sa pagyapos mo dyan sa kayamanan mo, hindi mo nakaranasan kung anong tunay na kayamanan. Kaya ang sabi ni Jesus, kawaawa ang tao, mayaman lamang dito, pero hindi mayaman sa Diyos. Hindi mayaman sa relasyon sa Diyos. Kasi pinag-igi ay magpayaman, magpayaman, magpayaman. Alam niyo po, nung nakalabas na sa Egypt ang Israel, hindi po natapos ang pagpaparangal sa Diyos sa unang bunga. Exodus 13:2, sabi po ng Diyos, italaga mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop, ay akin. At sasabihin ng iba, ay bakit hindi naman naiisama yung mga sa pananim? Kasi nga po, sila po yung nagtatravel that time, hindi man makakapagtanim. Kaya puro livestocks lang. At nung settled na sila sa promised land, Nehemiah chapter 10, 35-36, itinatakda namin sa aming sarili na dalhin ng mga unang bunga ng aming lupa. Ayan na, nakakapagtanim na eh. At ang mga unang bunga ng lahat ng bunga ng bawat puno kahit taon-taon sa bahay ng Panginoon. At upang dalhin din sa bahay ng aming Diyos, sa mga pari na nangangasiwa sa bahay ng aming Diyos, ang panganay sa aming mga anak na lalaki at ng aming hayop gaya na nakasulat sa kautosan at ng mga panganay ng aming bakahan at ng aming mga kawan.
Okay. Meron pang 2 and 3. Siguro turo ko na lang next week. Pero I will end up with this. Maaaring sa lahat ng narinig mo ngayon, ito ang sinasabi mo. Naunawaan ko, Pastor. Thank you sa effort sa pagtuturo. Naunawaan ko po, Pastor. Salamat po for making me understand these things. Pero kailangan, naunawaan ko po pero kailangan mong pagtiwalaan ang Diyos. Ano man yung gusto mo sanang idugtong doon, pero kailangan mong pagtiwalaan ng Diyos. Jesus said na siya'y naparito upang bigyan ka ng buhay at buhay na masagana. And if you believe sa sinabing iyon ng Panginoong Jesus na ang kalooban niya sa iyo'y buhay na masagana, pagtiwalaan mo ang sinabi niya. Kung di mo pa rin masakyan, huwag kang laging mag-rely dyan sa iyong pangunawang kakaunti, pangunawang hindi naman talagang magaling na galing. Hindi tayo all-knowing So let's trust the Lord na all-knowing. Kaya ang sabi ng Bible, trust the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding, and He will direct your paths. Again, sa lahat na nagtitiwala sa Diyos, pagtiwalaan mo ang Kanyang salita. Hindi pwedeng nananatili lang kay Jesus at hindi nananatili sa Kanyang salita. Si Jesus may sabi nun kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Trust God. He knows best. Sino rito nagsasabing, alam mo, revealed sa'yo na mahal ka ng Diyos at concerned si Lord sa'yo? Trust His Word. Trust His promises. God wants to bless you. That is why God wants to protect your blessing. God wants you to experience abundant blessing. Simply because God loves you so much. So much. May I invite everyone to stand up, please? Pwede ba sabihin natin ngayon habang tayo nakayuko at nakapikit? Ama naming Diyos, ang lahat ay sa iyo. Pararangalan kita sa lahat ng meron ako. Karapat dapat ka natanggapin ang lahat ng hinihingi mo. Dahil ikaw ang may-ari ng lahat. Maparangalan kita, O Diyos. Maparangalan kita sa aking buhay. Let me pray for you. Father, in the name of our Lord Jesus, narinig niyo po ang prayer namin lahat. Lord, we want to honor you. We want to honor you. Gusto namin kilalanin ka na may-ari ng lahat. At hayaan niyo, Lord, na yung kilos na hinihingi mo, na nagpapakita ng aming pagkilala na ikaw ang may-ari ng lahat, biyayaan niyo po kami na magawa iyon. Lord, we want to bless you. We want to honor you. Give us the grace to do your will always. Thank you so much, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. God bless you.